Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Ngayong tapos na ang mahabang bakasyon, nagsisibalikan na sa Metro Manila ang ilang nag-holiday sa probinsya. May ulat on the spot si Sam Nielsen ng Super Radio DZBB. Sam? Rafi, nagsimula na ang pagdatingan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX itong mga paserong galing sa mga lalawigan na sumalubong sa holiday season. Katunayan, walang patid na pagpasok ng mga tao sa entrada pa lamang ng gate ng terminal. As of 10 a.m., nasa 60,858 na ang naitatalang foot traffic ngayong kalawang araw ng Enero sa PITX. Pero nang iniyayag ng terminal na inaasahan nila ang mas malaking bilang ng mga pasero sa Lunes, January 5. Sa talapa ng PITX mula December 19, 2025 hanggang January 1, 2026, umaabot na sa halos 2.7 milyon ang naitalang bilang ng mga taong dumating sa terminal. Patuloy naman nakalerto ang mga pulis at security personnel sa loob ng PITX para tsakin ang seguridad ng publiko. Sa Pasay City, unti-unti na rin dumarami ang mga paserong dumarating sa mga bus terminal. Ayon sa dispatcher ng isang bus terminal sa Buendia, kahapon pa lang nagsimula na dumating ang mga paserong galing lalawigan. Sa weekend hanggang sa January 5 naman, inaasahan nila ang pagdating pa ng mas maraming mga pasero. May rutang Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Iloilo, Dumaguete City ang mga bus ng naturang terminal. Samantala sa isa pang terminal na nasa kanto lamang ng Buendia Taft Avenue, iniyak sa ng pamunuan, marami ang kanilang bus na nakaantabay sa pagdagsa ng mga pasero. Pero ayon sa bus terminal sa ngayon, mas marami pa mga paserong palabas sa Metro Manila kumpara naman doon sa mga nagsisibalikan galing lalawigan ng o na nag-holiday season. Mga biyaheng dosena, Lipa, Cabuyao, Balibago at Dagupan City naman ang ruta nito mga bus sa naturang terminal. Samantala, pailan-ilan pa lang ang dating naman ng mga bus galing probinsya na pabalik sa BF City Terminal sa lungsod ng Marikina. Ayon sa ilang mga dispatcher, dahil tawid dagat o malalayong probinsya ang biyahe sa BF City, kung kaya't kadalasan ay sinasamantala ito ng mga nagbabakasyon. Sa Sabado hanggang madaling araw ng Lunes pa umano, inaasahan ang pag-uwi sa karamihan ng mga may biyaheng tawid dagat. Samantala, marami pa rin ang mga pasero sa BF City na ngayon pa lang paalis at magbabakasyon sa probinsya. Personal choice umano nila ang pagbiyahe ngayon dahil hindi sila sumabay sa dagsa ng mga tao nitong Pasko at Bagong Taon. Kasama sa mga biyahe roon ng Aklan, Antique, Iloilo, Davao at Samar. Okay? Sam, nabanggit mo, mas marami pa yung mga bus na palabas ng Metro Manila. Indikasyon ba ito na marami rin nagbakasyon dito sa Metro Manila ngayong holiday season? Mukhang gano'n ang indikasyon dito, Rafi, ano? Dahil kung makikita mo nga, lalong-lalo na doon sa isang terminal na aking inikutan, dito sa may Buendia Taft Avenue, ang daming bus na nag-aantay ng mga paserong paalis, papunta ng lalawigan. At ang mga sakay niya ay mga galing ng Metro Manila. At may nabanggit ba, Sam, yung mga nakausap mo kung na-traffic naman yung mga pabalik dito sa Metro Manila doon sa kanilang biyahe pa uwi? So far, wala namang nababanggit sa akin ng mga problema sa kalsada na dinadaanan naman o ruta nito mga pampaserong bus na kanilang nasasakyan na Rafi. At pagdating dyan sa mga bus terminal, maayos naman yung transportasyon pauwi sa kanilang mga bahay. Wala namang problema sa ngayon, Sam? Walang problema at katunayan, marami tayong nakikita mga bus unit dito sa mga naikutan natin mga terminal. Sa PITX, mabanggit ko lang Rafi, dahil doon talagang mapapansin mo yung security din ng pamunuan, may mga ginagamit silang K9 units yun bago maisakay sa mga bus yung mga bagahe na bitbit naman itong mga pasero. Talagang dumadaan sa maigpit na inspeksyon. Okay, maraming salamat sa iyo, Sam Nielsen ng Super Radio DZBB. 3 pulis ang kabilang sa mga inaresto matapos magpaputok ng baril ngayong salubong 2026 ayon kay PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Ayon kay Nartates, nasa 10 hanggang 11 na ang kanilang naaresto dahil sa indiscriminate firing. Nitong bisperas daw hanggang unang araw ng bagong taon, 5 ang naitala nilang insidente nito. Dagdag yan sa 11 insidenteng naitala mula noong December 16. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit,
Sinabi rin ni Nartates na iniimbestigahan din nila ang mga nakapost online na video ng mga nagpapaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Magpapasalamat tayo dyan sa social media at kung sino man nag-post na pinaimbestigahan po natin sa ating cybercrime group para matuklasan kung saan nanggaling po. Sa Maynila at Bulacan, 4 na lalaki ang inaresto sa magkakahiwalay dahil sa pagpapaputok ng baril. Kabilang sa kanila ang isang barangay kagawad. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Unang araw ng 2026, nasa ospital ang lalaking ito matapos biglang bumagsak sa barangay Pinagbarilan, Baliwag, Bulacan. Tinamaan pala siya ng ligaw na bala sa leeg. Nakaupo po siya sa ilalim ng mangga. May upuan sila doon and then siguro may kausap siya and nagse-celebrate nga po ng New Year's Eve. Tapos all of a sudden, parang bigla na lang siyang bumagsak. Opo. Nang i-report sa Baliwag Pulis ang insidente, agad silang nagsagawa ng investigasyon at natunton ang posibleng pinanggalingan ng putok ng baril. Nang puntahan ang lugar, nagulat sila sa nakita. Napakadami pong basyo ng fired bullets ang natagpuan po natin sa harap ng bahay nila. Base sa investigasyon, galing sa isang 9mm at kalibre 22 na baril ang mga na-recover na basyo ng bala na di bababa sa 10. Arestado ang suspect na isang kagawad sa barangay. Isinuko raw niya ang mga nasabing baril na parehas rehistrado ayon sa pulisya. According to him, he just pointed yung gun niya sa sapa, yun pong irrigation canal in front of their house. Nakausap po ang suspect pero tumanggi na siya magbigay ng pahayag sa kamera. 2 lalaki ang inaresto sa Sampaloc, Maynila dahil din sa pagpapaputok umano ng baril. Nakuha sa kanilang isang kalibre 45 baril, 9 na basyo ng bala at isang magazine na may 4 na bala. Isang lalaki ring nagpaputok daw ng baril ang hinuli sa barangay 118, Tondo. Inihanda na ng MPD ang mga isasampang kaso laban sa kanila. Na yung ating mga kababayan ay may pakialam na dito sa mga ganitong bagay. Kung saan nga yung pagkakahuli nila dito ay dahil sa pagre-report ng ating mga concerned citizen. Sa Kalibo, Aklan, iniimbestigahan din ang tumamang ligaw na bala sa isang bahay habang sa pagsalubong ng bagong taon. Nabutas ang bubong sa pagtama ng bala at tumiretso sa sahig. Walang naitalang na sugatan. Patuloy ang investigasyon. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Masamang panahon ang agad na bumati sa ilang taga Metro Manila sa unang araw ng 2026. Halos nag-zero visibility sa Commonwealth sa Quezon City dahil sa malakas na ulan. Binaha naman at nagbistulang swimming pool ang isang gasolinahan sa Karuhatan, Valenzuela. Umabot pa ng hanggang dibdib ang baha sa ilang bahagi ng lungsod. Ang ilang motorista naglakas loob na sumuong sa tubig base sa nakunang video ng isang used scooper. Meron ding tumabi na lang muna sa gilid. Pasado alas 8 kagabi nang humupang baha ayon sa used scooper. Binahari ng ilang kalye sa Navotas kasabay ng buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpaulan sa Metro Manila kahapon. Ang shear line ay ang pagsasalubong ng mainit na easterlies at malamig na hanging amihan. Hanging amihan ang nakakaapekto sa Metro Manila ngayon pong araw. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ito ang ilan pang bahagi ng Luzon. Ang Western Visayas at ilang lugar sa Mimaropa at Bicol Region ang uulanin dahil sa shear line, habang easterlies ang umiiral sa natitirang bahagi ng bansa. Kahit amihan, posible pa rin ang ulan dito sa NCR sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Asahan din yan sa weekend. Posible ang ulan sa maraming lugar sa bansa ngayon pong Biyernes. Maging alerto sa heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mararanasan ulit yan bukas at sa linggo. Higit na uulanin ang Bicol Region at ang Caraga. Umabot sa 15.8 degrees Celsius ang minimum temperature sa City of Pines, Baguio, habang 23.3 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Inaresto ang dating alkalde ng Santo Domingo, Nueva Ecija. Chris, bakit daw siya hinuli? Rafi, nagbebenta raw ng iligal na droga ang dating mayor. Sa isinagawang bypass operation sa Talavera, Nueva Ecija, naaresto ang dating opisyal. Nakuha sa kanya ang halos kalahating milyong piso ng hinihinalang shabu. Base sa investigasyon, nakukuha niya ang supply ng iligal na droga sa Metro Manila at Bulacan.
Itinanggi ng dating alkalde ang paratang. Napuno naman ng mga pauwing pasahero ang Lipa City Grand Terminal sa Batangas matapos ang sunod-sunod na holiday. Humaba ang pila ng mga pasahero na pasakay ng bus sa terminal. Ayon sa isang dispatcher, mas kakaunti ang pumasok na bus driver at konduktor kahapon dahil nasa probinsya pa ang ilan sa kanila. Karamihan sa mga biyahe ng bus ay Pacubao o Buendia sa Metro Manila. Nasunog ang ilang kubo at sasakyan sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig kaninang madaling araw. Balita hatid ni Bea Pinlac. Ikalawang araw pa lang ng bagong taon. Pagsubok agad ang hinarap ng 3 pamilya o aabot sa 6 na individual na nawalan ng tirahan dahil sa sunog na tumupok sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City mag-aalauna ng madaling araw kanina. Ayon sa barangay, nasa 3 kubo ang nilamon ng sunog na umabot sa unang alarma. Light material lang po yung structure kaya mabilis pong lumaki yung apoy. Inaalam pa po namin talaga kung residente ba sila dito or informal settlers po. Dahil tinatanong din po natin kung sino yung property owner ng lote. Nadamay rin daw ang 4 na sasakyan na nakaparada sa kalapit na parking lot. Yung may kubo-kubo, yun po yung talagang totally damaged at tumawid doon sa parking na may nadamay na ilang sasakyan. Ganito kalalang sinapit ng isa sa mga sasakyan, habang nalusaw naman ang harapang bahagi ng 3 iba pa. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Base po sa initial assessment nila, wala naman pong kuryente doon sa mga structure. May iba pa po sigurong tinitingnan yung kasama natin sa Bureau of Fire. Mag-aalauna-30 na ng madaling araw nang maapula ang apoy. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May namumurong oil price rollback sa unang Martes ng 2026. Magkano ba? Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa kalakalan noong huling 3 araw ng 2025, may nakikitang bawas presyo sa susunod na linggo na humigit kumulang 50 centavos kada litro sa gasolina. Humigit kumulang 15 centavos naman sa diesel habang 20 centavos sa kerosene. Posible pang magbago yan depende sa trading ngayong araw. Hindi pa kasama riyan ang operating cost at iba pang gastusin ng mga kumpanya ng langis. Ayon sa DOE, nakikita ng merkado ang mataas na supply at mahinang demand lalo na sa major oil consumer tulad ng China. Pinalawig naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang kanilang Notice to Airmen o NOTAM para sa mga biyaheng malapit sa Bulkang Mayon. Epektibo ang NOTAM simula ngayong araw hanggang mag-alas 9 ng umaga bukas, January 3. Ibig sabihin, pinaiiwas ang mga sasakyang panghimpapawid na lumipad malapit sa bulkan. Kahapon ang itaas ng PHIVOC sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon dahil sa dumaraming rockfall events nito sa nakaraang 2 buwan. Sa nakalipas na 24 oras, nagkaroon ng 43 rockfall events ang bulkan at 2 volcanic earthquake. New Year, New Kapuso shows ang aabangan this 2026. Kabilang ang pagbabalik primetime ni Primetime King Ding Dong Dantes, gayon din si Asia's multimedia star Alden Richards at primetime action hero Ruru Madrid. May action drama series din sina Jillian Ward at David Licauco. Ang latest hatid ni Nelson Canlas. Hitix action at misteryo ang GMA Prime this 2026. Wala na nagkasakit ang nanay mo, naiba ka. Pangungunahan ito ni Ding Dong Dantes sa action series na The Master Cutter. Kasama sina Paulo Contis, Max Collins, Joe Berry, Shuvi Etrata, Charlie Fleming at ang child star na si Sienna Stevens. Hindi ko natatakot sa'yo! Magtatambal naman sa kauna-unahang pagkakataon sina Jillian Ward at David Licauco sa Never Say Die, kung saan makakasama naman nila sina Kim Ji-soo, Rahil Birria, Angelo De Leon at Raymart Santiago. At pagpatay. We've reached an agreement. We'll be having a get-together at Hotel 88. Mystery and intrigue naman ang hatid ng The Secrets of Hotel 88. Tampok ang mga bituin ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na sina Mika Salamanca, Brent Manalo, AC Martinez, Ralph De Leon, River Joseph,
Clarice de Guzman, Esnir, Cyriel Manabat, Josh Ford, Kira Ballinger, Dustin Yu, Bianca De Vera at Will Ashley. Welcome to Hotel 88. Ano nangyari? Kasama rin sa GMA Prime lineup ang Code Gray na pangungunahan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Hari ng Tondo with primetime action hero Ruru Madrid. Ang Firewall CODE at Whispers from Heaven. Tuloy-tuloy pa rin ang matitinding eksena sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa GMA Afternoon Prime naman, mas intense ang mga drama ngayong 2026 tulad ni Beauty Gonzalez at Chris Bernal sa House of Lies. Ikaw yung gusto kong makasama sa mga araw na ganito. Kasama sina Martin Del Rosario at Mike Tan. Salamat po sa inyong lahat. Abot ako hanggang dulo. Music and rivalry ang tema ng Born to Shine na pagbibidahan ni Zephanie, Olive May at Michael Sager. Kahit ano pang gawin niya sa akin ka lang. Psychological thriller naman ang Apoy sa Dugo, starring El Villanueva, Derek Monasterio at Ashley Ortega. Isasara ang afternoon prime ng A Mother's Tale. Sa entertainment at comedy, mas mapapalapit sa tao ang tawanan sa The Bubay and Tekla Show on the Go. Tampok din ang The People Have Spoken at magbabalik ang The Voice Kids. At Stars on the Floor. Abangan ang ating world-class Kapuso Films. Sa pelikula, mas pinatatag pa ng GMA Network ang Filipino storytelling. Tatay ko si Reynaldo Momay, ang 58th victim of the Maguindanao Massacre. Pangungunahan ng 58 ang mga orihinal na handog, isang animated documentary film na idinirect ni Carl Joseph Papa. Kasunod ang Ella Arcangel, na animated film adaptation naman mula sa comics ni Julius Villanueva at idinirect ni Mervin Malonzo. Darating din ang horror film na Huwag Kang Titingin na pangungunahan ni na Sofia Pablo, Allen Ansay at Marco Massa. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa mga manggagawa at kasambahay sa Northern Mindanao, inaprubahan ng aumento sa sahod sa inyong rehiyon. Batay sa anunsyo ng National Wages and Productivity Commission, tataasan ng 39 pesos ang daily minimum wage sa Region 10 na hahatiin sa dalawang tranche. 25 pesos sa unang tranche simula January 16 at sa May 1 naman ang natitirang 14 pesos. Kasunod ng inaprobahang wage order, magiging 485 pesos hanggang 500 pesos na ang arawang sahod ng mga manggagawa sa rehiyon, depende sa syudad at munisipalidad. 500 pesos naman ang idadagdag sa buwan ng sahod ng mga kasambahay doon. Kaya simula January 16, 6,500 pesos na ang monthly minimum wage ng domestic workers sa Northern Mindanao. Sa ibang balita, sugatan ng isang lalaking 13 anyos sa Quezon City matapos tamaan ng paputok na napulot ng isa pang binatilyo. Kritikal ang kanyang lagay at sasailalim sa iba't ibang operasyon. Narito ang aking report. Makikita ang tatlong batang ito sa basketball court ng Barangay Pansol sa Quezon City. Maya-maya, ang isa sa mga bata may pinulot na tila pahabang bagay malapit sa isang tricycle. Saglit niya itong tiningnan, itinaktak at sa isang punto, sinubukan pang sindihan. Nang walang mangyari, ipinasa niya ito sa kapwa bata na isang PWD. Umupo ang bata sa tricycle at sinindihan ito. Dito na ito sumabog. Dahan-dahan pang napahiga ang biktima. Ang isang bata agad nakatayo at naglakad palayo. Ang batang unang pumulot sa sumabog na bagay, nakalayo bago pa ang pagsabog. Ang biktima kinilalang si Ronron, 13 taong gulang. Nagtamo siya ng matinding tama sa hita. Ang kanyang ama agad tumakbo sa lugar matapos malaman ang nangyari. Nung makita ko yung anak ko, kasi tinakpan nila ng tela yung ano. Kaya nung ginanong ko, na ano ako parang nanginig ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Iuwi niya na ako sa bahay, kaya ko to, sabi niya. Sabi ko, sabog yung hita mo, kaya mo? Oo, kaya ko. Yun yung sabi niya. Agad namang naisugod sa ospital si Ronron. Kahit dito sa loob ng hospital, tinatanong niya yung mga nakapaligid sa kanya, yung nurse. Sabi niya, Dok, mamamatay na ba ako? Critical ngayon ang kalagayan ni Ronron matapos isa ilalim sa seri ng operasyon. Sasailalim sa 5 pang operasyon para subukang maisalba ang kanyang 2 paa. Ang kanyang ina, bukod sa panalangin para sa anak, may isa pang pakiusap. Sana yung nag-iwan ng paputok doon, makonsensya naman kayo. Dahil may stroke yung anak ko. Critical na ngayon.
Ganito rin ang pakiusap ng ina ng batang nadamay sa pagsabog. Pero yung mga irresponsable na tao, sana malasakit na lang para matapos na yung ganong klaseng mga insidente. Ayon sa isang opisyal ng barangay, designated fireworks area ang lugar pero nilinis naman daw ito matapos ang selebrasyon. Wala rin anilang ginamit na malakas na paputok sa kanilang selebrasyon. Base sa CCTV, posibleng fountain daw ang sumabog. Siguro, hindi siguro sumabog yung nag-fountain siya pero hindi siya sumabog. Hanggang sa nakita naman doon sa lugar, malinis na hindi naman sukat akalain, nandun pala sa ilalim, gilid ng tricycle yung paputok at nakita ng bata. Patuloy na paalala ng mga otoridad, huwag na huwag pupulutin ang anumang bagay na ginamit nitong pagsalubong ng bagong taon para iwas disgrasya. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nasawi si Dueñas Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan matapos aksidente umanong mabarilang sarili. Cecil, kumusta na yung investigasyon? Rafi, hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng ballistic examination. Hindi rin isinasantabi ang ibang posibilidad. Ang iba pang detalye nasa balitang hatid ni John Sala ng GMA Regional TV. Habang nag-aayos ng gamit si Dueñas Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan Martes ng umaga sa kanyang bahay sa La Paz. Itatago sana niya ang isang 9mm pistol. Pero bigla raw itong pumutok at tinamaan ang kanyang tiyan. Ay sugod pa siya sa ospital. Sabi ng kanyang pamilya noong Martes, maayos na ang kanyang kondisyon at nagpapagaling sa ospital. Pero ilang oras bago ang pagpapalit ng taon, nasawi si Lamasan. Humihiling ang pamilya ni Lamasan ng privacy. Diyan nagatinawag sa amon nga nagahibi sa telepono nga waay na nga si Vice Mayor Aimee kid kasakit man sa pamilya namon subong New Year pa sanay na lang kami ni anay wan nga anay subong do silent lang ang family namin subong. Sa investigasyon ng pulisya, ang live-in partner ng Vice Alcalde na siya ring nagbigay ng statement sa pulisya ang nag-iisa nitong kasama ng naganapang insidente. Nais siyang isailalim ng pulisya sa paraffin test. Partner ko ni Vice Subong na padalhan ta sa request for paraffin test. Ano ko na sa mga ground ta Subong. Hindi raw isinasantabi ng pulisya ang posibilidad na may iba pang anggulo bukod sa accidental firing. As of now, ang accidental firing ang isa sa mga dako nga ginatutukan sa bahin sang kapulisan. But as we are saying, nga sige pa man i-follow up naton. So in case nga may mga ebidensya nga mag-surface, otherwise nga makonsider kita sa ibang nga anggulo, sige pa man ni kay padayon pa ning pag-imbestigar naton. Hinihintay pa ng La Paz PNP ang resulta ng ballistic examination sa 9mm pistol. Hinihintay rin ang kumpirmasyon ng Regional Civil Security Unit kung ang Vice Alcalde ang nagmamay-ari ng baril. Si Dueñas Mayor Robert Martin Pama nag-abot ng pakikiramay sa pamilya Lamasan sa pagkamatay ng Vice Alcalde na itinuturing ani ang kapatid. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang live-in partner ng Vice Mayor na nagtatrabaho sa LTO Central Office at dating OCD Regional Director sa Eastern Visayas. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 22 ang sugatan sa pagsabog ng granada sa gitna ng pagsalubong sa bagong taon sa Matalam, Cotabato. Karamihan daw sa mga sugatan ay mga minor de edad. Ayon sa uploader ng video, manonood lang daw sana sila ng mga motorsiklong paiingayin para salubungin ang bagong taon. Ayon sa pulisya, napatay sa hot pursuit operation ang nagbato ng granada matapos manlaban sa mga umaarestong pulis. Bukod sa baril at mga bala, na-recover sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang iligal na droga. Benta sa netizens ang highlights ng salubong ni Miguel at Mommy Grace Tan Felix and family. Sa video, nag-dub si Mommy Grace na bawal daw galawin ang food sa mesa dahil dapat mag-picture taking muna. Bawal din daw kainin yan kapag hindi pa 12 midnight. Ang video na yan may 24 million views na sa Facebook dahil relate ang netizens. In fairness mukhang masarap ang handa nila sa medianoche.
At sa mismong New Year countdown, energetic ang Tan Felix family sa pag-welcome sa 2026. Game si Miguel na pinangunahan ng kanilang mga palaro na shinare niya sa kanyang fans. Good vibes ang hatid niyan online. Sa iba pang balita, epektibo ngayong araw ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bike na dumaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Papatawan ng multa ang mga lalabag. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Simula ngayong araw, bawal nang dumaan sa mga major highway sa Metro Manila ang mga e-trike. Kabilang dyan ang EDSA, C5 Road, Rojas Boulevard at SLEX mula Quirino Avenue hanggang Magallanes. Magtatalaga raw ng enforcer ang LTO sa mga daan para matiyak na ipinatutupad ang patakarang ito. Pero sa Rojas Boulevard ngayong umaga, may ilang e-trike na nakakadaan pa rin at hindi nasisita. Ayon sa LTO, para ito sa kaligtasan ng lahat sa kalsada. Delikado at hindi raw kasi angkop na makipagsabayan ng mga e-trike sa bilis at dami ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada. Sang-ayon naman dito ang ilang nakausap natin na nagmamaneho ng e-trike. Delikado. Bakit? Kasi matutulin yung mga four-wheel. Hindi kagaya nito kasi tapos yung mga pasero delikado rin. Diba? Lalo iba walang lisensya eh. Maraming nagdadrive kasi walang lisensya nito eh. Lalo yung mga bata, di ba kumabiyayo rin eh. Kaya di mo nakapektado. Pero para sa iba, mahirap tumalima rito. Lalo na't gamit nila sa hanap buhay ang e-trike. Hindi po papayag. Magugutong pamilya ko po, boss. Oo, boss, malaking kabawasan po sa amin yun. Saan ba tayo kukuha ng panggastos, boss? Dito lang. Pag may huli, di iwasan na lang pag ganun. Wala naman tayo magagawa eh. Patsyempuhan tayo, wala. Ang mga mahuhuling lalabag, pagmumultahin o kaya naman i-impound ang kanilang e-trike. Pero sa ngayon, hinihintay pa ang mas komprehensibong joint guidelines mula sa DOTR at iba pang kaukulang ahensya. Handa naman daw makipag-ugnayan ng LTO sa mga LGU at transport sector para bumuo ng rutang ligtas at angkop para sa mga e-trike. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman sa inaasahang dagsa ng mga pasahero matapos ang holiday season at ang latest sa EDSA Rehabilitation, kausapin natin si DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure, Mark Steven Pastor. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon sa Balitang Hali. Apo, kumusta po yung paghahanda ng transportation sector sa inaasahang dagsa ng mga kababayan nating pabalik ng Metro Manila matapos po ang holiday? Opo, marami pong segments itong preparasyon natin para sa pagbabalik ng ating mga kababayan mula sa kanilang bakasyon sa mga probinsya. Una po sa mga tollway operators natin, minandato po natin sila na magkaroon po ng kumpletong kagamitan para po sa pagbabalik ng ating mga kababayan at gayon din po yung visibility ng ating mga enforcers dito. Pangalawa po sa mga terminals natin, particular po sa PITX, sinigurado po natin na maximize po yung mga bay areas natin, hindi lamang po sa ground floor kundi pati sa second floor para mas marami po tayong kababayan na makikinabang. At gayon din po sa ating mga busway stations, dineploy po natin ang SAIC at gayon din po ang mga ibang kasamahan natin sa LTO upang suportahan po ang traffic management at gayon din po yung influx ng ating mga pasahero. Saan at kailan po ba kadalasan nagkakaroon ng pagbigat sa daloy ng trapiko kapag ganitong panahon na nagsasibalikan na yung mga nagbakasyon sa probinsya? Sa expressways po natin, meron din hong pagbigat yan, particular ho dito sa mga Bulacan areas na sa NLEX at gayon din sa Laguna area sa SLEX. Convergence point na po kasi ito, kaya dito po natin pinapafocus yung ating mga tollway operators na dapat maayos yung ating mga kalsada, wala pong mga construction na ginagawa ngayon dahil maraming nga pong gagamit nito sa mga susunod na araw. Kailan po natin inaasahan yung dagsa ng mga pabalik po dito sa Metro Manila? Bukas po, alam na po natin na may mga kababayan po tayo na uuwi na po sa kanilang uuwi na po mula sa probinsya papunta po sa Metro Manila. Kaya bukas inaantabayanan na po natin yung pagdating po ng ating mga kababayan. Gayon din po sa ating mga terminals po, particular nga po sa PITX, nakahanda na po sila simula today. Tungkol naman po sa EDSA Rehabilitation, anong stage na po ito ngayon? At on schedule po ba tayo? Sa EDSA Rehabilitation po, ang DPWH po ang may proyekto nito. Minomonitor po natin. Mukhang on time naman po. Specifically sa innermost lane, yung lane po ng busway, ang TAF
Avenue South Station na lang po ang hindi namin nagagamit as of today. Yung iba po na reblock na po, gayon din po ang asphalt overlay nila. It's just that today po, nakiusap po ulit ang DPWH na gamitin po ulit nila yung innermost lane o lilipat po kami sa second innermost lane dahil magli-lane markings po sila dito. May mga gagawin po ba kayong adjustment base doon sa inyong naging obserbasyon sa mga nakarang araw sa EDSA Rehab? Ang adjustment po natin ay ang anticipation din ho ng ating mga pasahero. We observe na bumilis ho yung takbo per kilometer ng ating mga sasakyan, ng ating mga bus dito sa busway dahil ho mas patag na at mas swabe na po yung biyahe ng mga bus natin dito. So ang kailangan namin gawin ay mag-deploy pa ng mas maraming tao para mas mabilis ho yung time and motion natin sa ating mga pasahero at mas mapabilis po ang kanilang biyahe. Ano naman pong update sa itatayong bagong EDSA busway stations? Opo, may 3 po tayong stasyon na sisimulan itong first quarter ng 2026. Ito po yung sa Cubao, Magallanes at sa PITX. Isa-isahin ko lang po, yung Cubao station po natin, ito po ay yung nasa Monte de Piedad, EDSA footbridge. Katapat po ito ng mga bus stations dyan. Ang pinaggigitnaan ho kasi ito ng NEPA Q-Mart at gayon din ang Main Avenue bus stations natin. Para mapaikli yung service gap, maglalagay tayo ng stasyon sa Cubao dahil heavy on foot traffic po dito, lalo na po pag may mga okasyon ho tayo o may mga bakasyon tayo. Yung pangalawa ho, yung sa Magallanes, malapit po ito sa MRT 3 Magallanes Station. Gusto ho nating i-address yung pagitan ng Ayala at Taft Busway Station. Lagpas 3 kilometro ho ito. Kung kaya't lalagyan ho natin ng bus stop dito para mas maging accessible po sa ating mga kababayan. At panghuli po, yung PITX sa Kennedy Road, dahil ang bus stop po natin ngayon sa PITX ay gumagamit po tayo ng 5 bays. So pag nakalipat na po ang busway operation sa independent and dedicated na bus stop niya, yung 5 bays na nabanggit ko po ay idadagdag sa ating mga provincial at city routes. Kung kaya't mas marami pa hong ruta at mas marami pa hong biyahe ang ma-accommodate ng PITX. Opo. Sir Rafi, may dagdag ko rin po na Go may ahead po. construction din po tayo sa Kamuning. Ay naayos po natin yung bus station doon at magkaroon din ng independent footbridge na may elevators po. May 4 din ho tayong iba't ibang stasyon pa sa buong busway na nire-rehab din ho ngayong panahon. Opo, itong mga ginagawang construction, asahan po ba natin na magdudulot ito ng trapiko, lalo na pagbalik po ng ating mga motorista mula sa mga probinsya? At gaano po ito katagal? Yung nabanggit ko pong 3 stasyon, yung Cubao, Magallanes at PITX, 1 taon pong gagawin yan. Sisimulan po itong later part ng January to February. 1 year po siyang i-construct. Pero sisiguraduhin ho natin na hindi ho makakaabala sa trapiko. Ang construction po natin dyan, mostly sa gabi po at hanggang madaling araw para pag dagsa po ng mga pasahero sa umaga, hindi na po tayo maapektuhan. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po at Happy New Year. Happy New Year po, DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor. Sa iba pang balita, nakauwi na sa bansa ang 35 OFW na biktima ng scam hub trafficking sa Phnom Penh, Cambodia. Nangyari yan sa mismong bisperas ng bagong taon bilang bahagi ng nagpapatuloy ng interagency efforts ng Department of Migrant Workers. Ang mga na-repatriate ay mga biktima ng illegal recruitment, human trafficking, money laundering-related offense at scam hub operations. Makakatanggap ng tulong pinansyal at welfare support ang mga na-repatriate na OFW. Paalala ng Department of Migrant Workers maging alerto sa mga kaduda-dudang job offers, lalo na yung mga nakapost online. Napatakbo ang ilan ng nagkaroon ng sunog sa isang bar sa Crans-Montana, Switzerland. Sumiklab ang apoy sa gitna ng New Year's Eve party sa isang ski resort doon. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa 40 ang nasawi. Mahigit 100 naman ang sugatan. Inaalam pa ng pulisya ang pinagmulan ng apoy pero pinaniniwalang aksidente ang nangyari. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Natagpo ang patay sa Tagaytay City ang isang car trader na taga Quezon City. Hubot-hubad, nakagapos at balot ng packing tape ang mata at bibig ng biktimang si John Lester amin nang makita ang katawan niya noong December 23. Ayon sa pulisya, may nakita rin mga saksak sa kanyang katawan. December 22 raw nang umalis sa kanilang bahay sa Quezon City ang biktima para makipagkita sa grupo ng mga lalaking katransaksyon niya sa negosyo.
4 na person of interest ang tinukoy ng pulisya. Patuloy ang investigasyon at paghingi ng sworn statement sa live-in partner ng biktima. Sa Mawab, Davao de Oro, bumangga sa Center Island ang isang pampasaherong bus sa National Highway sa Barangay Tuburan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, galing sa Katiil at papunta sana sa Davao City. Pagdating sa pababa at palikong bahagi ng kalsada, nawalan daw ng kontrol ang driver kaya bumangga sa Center Island. Ligtas naman ang 19 na pasahero ng bus. Wala pang pahayag ang bus company. Hindi alintana ng ilang bakasyonista ang pag-ulan sa Boracay para makapag-enjoy sila sa beach. May ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Rafi, perfect place ang Boracay para mag-unwind at mag-relax sa ayon sa mga turista ang pauwi na sa kanilang pagbabalik trabaho. Maulang umaga ang muling sumalubong sa mga turista sa isla ng Boracay ngayong araw. Sa kabila nito, kapansin-pansin na enjoy pa rin ang mga turista sa paliligo sa ulan kasabay ng paglangoy sa beach. Meron namang ibang nag-jogging pa nga. May ilang turista na sa halip na magmukmok sa kanilang hotels habang hinihintay ang nakaschedule sanang island hopping, piniling magtampisaw sa tubig kasama ang pamilya. May ilan namang abala sa pamimili ng mga pasalubong at remembrance sa pagbisita sa Boracay. Kahapon pa lang marami na ang umuwi matapos salubungin ang bagong taon sa isla. Ngayon, dagsa na rin ang outbound passengers sa Cagban Jetty Port. Habang naghihintay, inaaliw muna sila ng tugtog ng nagbabasking sa port. Patuloy pa rin ang mahigpit na pagbabantay sa seguridad sa isla at sa pantalan. Rafi, sa kabila ng inaasahang pagsiuwian ng maraming turista ay handa pa rin ang LGU sa arrivals ng mga turistang magbabakasyon naman ngayong weekend. Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Dinagsari ng mga turista ang Tondaligan Beach sa Dagupan, Pangasinan. Doon nila sinimulan ang unang araw ng 2026 na masaya, kapiling ang pamilya at mga kaibigan. Umaga pa lang nang magsidatingan na ang mga bakasyonista sa nasabing beach. Humigit kumulang 2,000 beachgoer ang namasyal sa lugar upang doon ituloy ang selebrasyon ng bagong taon. Masayang nagsalo-salo ang magkakaanak habang ini-enjoy ang magandang tanawin sa dagat. May mga nakabantay namang lifeguard. Nakatutok din ang puwersa ng Dagupan City Police, CDRRMO at City Health Office. Mayat-maya ang kanilang paalala sa mga naliligo sa dagat na mag-ingat sa paglangoy lalo na ang mga bata. Balik tayo sa balita sa bansa. Tuloy-tuloy ang dating ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno para magsimba sa Quiapo Church ngayong unang Biyernes ng 2026. Alamin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Darlene Kai. Darlene? Rafi, dagsa na nga yung mga debotong nagsisimba ngayon dito sa Quiapo Church ngayong unang Biyernes ng taon. Pero Rafi, mga kapuso, baka nagtataka kayo bakit halos walang tao dito sa Plaza Miranda kung saan ako nakatayo ngayon. Yung mga deboto kasi na hindi makakapasok sa loob ng simbahan ay nandoon sa labas ng mga barikada o nasa labas ng simbahan. Dahil nga nilimitahan yung entrance ng mga deboto para mas maayos yung flow o usad ng mga sisimba ngayong araw. Kaya yung mga hindi makakapasok nasa labas ng barikada along Quezon Boulevard o doon sa Calle Villalobos kung nasaan ang entrance papasok ng simbahan. Talagang dagsa na roon at siksika na ang napakaraming tao. Bantay sarado ng mga pulis at Hijos del Nazareno ang entrance at exit ng simbahan. Sabi ng mga debotong nakausap namin, espesyal ang misa ngayong araw dahil ngayon ang unang Biyernes ng taon, kaya siniguro nilang makapupunta sila rito sa gitna ng tirik na araw at dagsa ng iba pang kapwa nila deboto. Sabi ni Melvin, nakaugalian na nila yung pagsisimba tuwing unang Biyernes ng taon para magpasalamat sa mga biyaya at para humiling ng mga pagpapala sa kapapasok pa lang na taon. Pero ngayon daw, hindi lang para sa sarili ang kanyang dasal. Sinita naman, isa ring deboto ay masidhi yung pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno. Ang panalangin niya ngayon ay para sa kapatid na malubha ang karamdaman. Narito po yung panayam namin sa mga nakausap naming deboto. Na laging malakas, saka iwas sa mga sakit na naramdaman, saka sana magandang takbo ng
takbo ng Pilipinas. Ngayon po kasi yung ate ko nasa critical na kondisyon sa Pasig. Bago ako pumunta ng Pasig, dala ko yung niya, bas-bas na nawa makasurvive pa yung ate ko. Rafi, ngayon ay katatapos lang ng 11 a.m. Mass, kaya kung makikita nyo rito, nagsisimula ng pumasok yung mga deboto mula doon sa Calle Villalobos, papasok ng Quiapo Church para naman doon sa misa pang alas 12 ng tanghali. At oras-oras po ang misa ngayon dito sa Quiapo Church hanggang alas 8 ng gabi. Yan ang latest mula rito sa Quiapo, Maynila. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. Inulan ng ilang panig ng Metro Manila kahapon. Mauulit kaya ito ngayong araw? Alamin natin ang magiging lagay ng panahon kay Munir Baldomero, weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Yes po, magandang umaga po Sir Rafi at magandang umaga din po sa lahat ng ating taga-subaybay. Opo, may naasan po bang malakas na ulan mamayang hapon? Sa ngayon po dito po sa Metro Manila, wala na po tayong inaasahan na mga malalakas na pagbulan na dulot ng shear line. Sa ngayon po, ang northeast monsoon po yung umiiral sa Metro Manila, kaya asahan lang po natin na maaari po ang Metro Manila at yung natitirang itong bahagi po ng Central Luzon pati Northern Luzon ay maaari po makaranas ng mga mahihinang pag-ulan dahil po sa amihan, habang ang Bicol region pati itong Calabarzon ay maaari po makaranas ng mga malalakas na pag-ulan dahil po sa shear line. Kumusta po yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw? Sa ngayon po, ngayong weekend po, inaasahan po natin itong shear line ay magdadala po ng mga pag-ulan, particularly dito sa Maynila, Maropa, Bicol region, pati sa Visayas, habang dito sa Metro Manila at natitirang bahagi po ng Luzon ay maaari lang po makaranas ng generally maulap na kalangitan na may kasama pong mahinang pag-ulan, habang yung natitirang bahagi po ng ating bansa ay maaari po makaranas ng generally good weather. Ngunit asahan lang po yung mga isolated rain showers or thunderstorm, lalo na po sa bandang hapon at gabi. Opo, yung isolated rain shower, gaano po kalakas yung ulang dulot nito? Dahil sa mga nagdaang kahapon, may mga binahang kalye. Yes po. Yung mga usually po pag thunderstorm ang pinag-uusapan po natin, maaari po ito mag-range hanggang mag-range ng heavy hanggang torrential na pag-ulan, depende po sa location, at yung formation po ng mga thunderstorm sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa ay depende po sa yung current na topography nung lugar kung saan maaari po mabuo yung mga thunderstorms. At baka yung mga ibang kanal nabarahan ng mga pinaputok, hindi ba? Kaya't hindi maka-flow ng maayos yung tubig. Minamatan po bang sama ng panahon ngayon sa labas ng PAR? Sa ngayon po, sa mga susunod na mga araw po, wala po tayong nakikita na formation ng mga cloud cluster na maaari pong mabuo bilang LPA sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin na sa mga susunod na araw, generally, magiging maganda po yung panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Okay, maraming salamat, Munir Baldomero, weather specialist mula sa Pag-asa. Ito ang GMA Regional TV News. 3 bahay ang nasira matapos sumabog ang isang improvised firecracker sa Malolos, Bulacan. Nabasag ang ilang bintana at bumagsak ang mga yero ng mga apektadong bahay. May 9 na bus din ang napinsala. Sa inisyal na investigasyon ng Barangay Santiago, 5 kilong pulbura ang laman ng improvised firecracker. Pinaputok daw ito sa isang bakanting lote malapit sa mga bahay at sa paradahan ng mga bus. May person of interest na raw ang pulisya batay sa hawak nilang kopya ng CCTV footage sa naturang lugar. Sugatan dahil sa ipinagbabawal na boga ang isang batang lalaki sa Tanhay, Negros Oriental. Kwento niya, ilang beses niyang sinubukang paputukin ang boga na pagmamay-ari ng kanyang tiyuhin hanggang sa biglang nag-apoy ang dulo ng boga. Nagkapaso siya sa mga kamay at daliri na ginamot sa isang klinik. Sabi ng pulisya, may 2 pang lalaking minor de edad na nasaktan din matapos masabugan ng boga sa magkahiwalay na insidente. Meron ding isang babaeng tinamaan ng kwitis sa binti. Sa kabuuan, 17 biktima ng paputok ang naitala ng pulisya sa Tanhay ngayong Salubong 2026. Minarkahan natin sa taong 2025 ang 20 taon niyong pagsalo sa aming balitaan tuwing tanghali. At bago pa warangkada ang mga balita ngayong bagong taon, magbalik tanaw muna tayo sa iba't ibang trahedya na tinutukan natin dito sa Balitang Hali sa nakalipas na 2 dekada.
Habang tumatagal, lalong lumalawak ang pinsala ng oil spill. Umabot na sa Iloilo ang oil spill mula sa Guimaras. Lumulutang na ang mga islang ito sa maitim na tubig sa barangay Lukmayan. Masakit sa dibdib ang amoy ng langis. Malungkot ang bagong taon ng matinderong apektado ng sunog sa Bocay, Bulacan. Talagat mangyayari talaga kahit anong ingat mo. Ang importante doon, ligtas kami. Muna ka na lang. Kasi yun na po, bigla ako ng dulas. Paglingon ko sa kanya, ganyan, hindi ko na po nakikita eh. Sa ngayon ay 36 pa lamang ang na-account. Ito lang ang pinakamalaking pagpatay sa media sa kasaysayan. Sana naman makonsensya sila, tao man yun. Hindi nila gawin na parang baboy na lang. Louis Boss sinusik siya isang dating pulis sa Luneta. Ang gusto daw nitong hostage taker, mabalik sa kanya ang lahat ng pribileyo sa pagiging pulis. Dama pa rin natin yung tensyon dito sa Rio Hondo. Mayat maya kasi nagkakaroon pa rin tayo ng exchange of fire. Minsan may mga sniper fire. Sinalubong daw agad sila ng malakas na pagsabog ng mga patibong. Malapit lang sa likod, parang sa taas ko lang sumabog eh. Hindi raw naisip ng mga SAF Commando ang sumuko. Day 53 na nga ngayon ng krisis sa Marawi. Mahiling lang namin, tama na. Sa sentro ng Marawi na pinagkukutaan ng Maute ISIS, inaalam na kung mga buto ba, bungo o bangkay ng mga tao. Idineklara ni Pangulong Duterte ang 60 araw na martial law sa Mindanao. Giniit ng mga petitioner na walang factual basis ang naging deklarasyon ng martial law. Muling kinatigan ng Korte Suprema ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao sa ikatlong pagkakataon. Mas pinalawig pa ni Pangulong Duterte ang community quarantine. Bawal na bawal lumabas sa mga bahay kung hindi naman kailangan. Wala pa rin akong kahit pagod ako sa trabaho, di nyo kami papasukin. Grabe naman kayo! This is an emergency. And during an emergency, tumabi kayong lahat. Tinatayang nasa 800,000 litrong langis ang karga ng MT Princess Empress. Talaga pong pinangalagaan namin na rin karagatan at nandiyan lahat po yung aming mga protected area. Naglalagablab na apoy ang lumamon sa Manila Central Post Office. Totally damaged ang buong gusali mula basement hanggang ikalimang palapag. Mahigit 1,500 ang huling bilang ng mga nasawi sa giyera sa Israel. Sumasabog, dali na! Binabantayan natin ang mga aksyon ng embahada natin dito sa Egypt at sa mahigit na 100 nating kababayan na ilang araw nang nag-aabang sa pagbubukas ng Rafah Crossing. Kami ay inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Hindi po biro ang trabaho ng mga guro. Tama naman. Kaya ang ilang estudyante sa isang paaralan sa Maynila, tila may reward para sa kanilang teacher. Dahil busy si Teacher Chen maglahos, hindi na raw siya nakapag-break time. Kaya ang game plan ng kanyang students, subuan ng pagkain si teacher while working. Kahit daw sobrang kulit ng kanyang grade 1 students, for the lambing naman ang mga ito. Kaya caption ni teacher, gagalitin pero hindi gugutumin. Ako, sana naman nakapag-break si Teacher Chen itong holidays at nakakain siya ng marami. Oo nga. Malapit na kasi ulit ang balik eskwela. Ito namang cuteness overload na video meron ng halos 7 million views. Trending! Ang sweet at ang cute naman ng student. Teka, nasan yung mga estudyante? Dapat pinakita rin nila. Sino kayo nagsusubo? Yung mga grade 1 daw. Okay. Maliliit yung kamay. Para lang malinaw. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.